Purihin ka, O Diyos, sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Hey, good evening po. Okay. Hey, good evening po mga kapatid, no? Salamat sa Diyos at mukhang maayos yung ating signal ngayong gabi. Okay. Yep. Okay, so good evening. Nariyan na ho ba kayo mga kapatid? Okay, so praise God. Kung kayo po ay naririyan na, tayo po ay manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, sama naming mapagpala sa gabing ito. Hiling namin ang iyo pong pagkilos, ang iyo pong habag. At Panginoon, kami po ay nananalangin para sa Pilipinas, sa, para sa lugar ng Masbate, Panginoon, sa mga nasalanta ng bagyo. Ganon din po, O Diyos, sa probinsya ng Cebu. Panginoon, hiling namin, O Diyos, ang iyo pong pagkilos, ang awa at habag mo. Abutin niyo po ang bawat pamilya, Panginoon, na apektado. Panginoon, ang kapayapaan ni Kristo Jesus ay pagkaloob dun sa mga kaanak ng mga nasawi. Hiling din, Panginoon, ang agarang pagkilos, epektibong pagkilos ng gobyerno, ng civil society at mga mamamayan. Sa panahon na ito, O Diyos, patuloy niyong pagbuklurin, Panginoon, ang mga Pilipino upang magtulungan, O Diyos, sa mabibigat, Panginoon, na pasanin na dala ng aming bansa. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so good evening po mga kapatid. Maraming salamat at naririyang kayo. Ah, sa inyo po okay, ay isang mapagpalang gabi na po. So, salamat mga kapatid. Salamat Ate Maymay, Ate Luz, Ate Beth, no? Tayo po ay nakapanalangin na. At kung kayo po ay may mga prayer request na po, ay maaari nyo pong ibahagi sa ating comment section o maaari nyo pong isend sa akin. So, good evening po, no? Okay. Tayo po ay dumako sa awitin na ibahagi na po natin ang naibahagi na po natin yung pananalangin. Ano po? At pagbati, tayo naman po ay dumako sa awitin. Sabayan po natin ang awit na ito ng panambahan, pagkilala sa kadakilaan ng Diyos.
Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayak ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Amen. Tunay nga po na sa habang panahon ay wala pong katulad ang Diyos. Tunay siyang makapangyarihan at siya po ang karapat-dapat na sambahin at purihin, no? Pasalamatan sa lahat ng panahon. Tayo po ay ah, nakikiramay doon sa mga nawala ng mga mahal sa buhay, doon sa bagyo na sumalanta sa Masbate at sa lindol kagabi na tumama sa Cebu at sa karatig niyang mga bayan at probinsya. So magandang gabi po Ate Bioli. I hope na okay kayo dyan at wala kayo sa Cebu o kayo po ba ay nasa Cebu ngayon, no? O nakabalik na kayo sa Metro Manila. So good evening po. Good evening po Ate Maggie, Ate Maui, Ate Joy, no? Ate Reza. So good evening po sa ating lahat. Happy birthday Ate Lori. Ah, tunay nga po na mabuti ang Diyos. So, good evening po Ate Remy, no? So, okay. Good evening Ate Andrea.
So purihin ang Panginoon, tunay nga po na sa mundo na ito, wala po talaga tayong mapanghahawakan na permanente. At minsan pa ito po ay napatunayan kagabi, no? At talagang nakakalungkot mga kapatid at sabay halos sunod-sunod ang trahedya na nangyayari sa ating bayan, no? Nakakalungkot, nakakaiyak, nakaka-apekto sa atin, no? Bilang mananampalataya. Subalit alam natin na ang Diyos ay sovereign, no? Ibig sabihin siya yung nagahari, makapangyarihan, at kung hindi man natin maunawaan ang lahat at hindi man natin maintindihan, nagpapasakop tayo sa Kanya. So magandang gabi po, Ate Edel, no? Okay. Tayo po ay dumako na sa salita ng Diyos at magpapatuloy tayo. Nasa huling yugto tayo sa buhay po ni Samuel. At yung buhay po ni Samuel, bagamat ito ay isang bagay na kakaiba, no? Samuel Samson, no? Bagamat ito ay kakaiba, yung buhay po ni ano, no? Ni Samson. Pero naroon pa rin ang pagtuturo tungkol sa kabutihan ng Diyos, patungkol sa redemption, patungkol sa ikalawang chances, actually many chances sa buhay, no? Makikita po natin yan. Tuloy-tuloy po ang pagkilos o ng Diyos sa buhay natin, sa buhay ng mga tao. Okay. So, dako na po tayo sa Word of God, sa aklat po na, ng Judges chapter 16 verse 23 to 31. So narito po tayo sa last part ng buhay po ni Samson. So ito po yung huling tagpo sa buhay po ni Samson. At tatalakayin din natin yung huling samo po ni Samson. Alam niyo po itong katotohanan ng salita ng Diyos ay maiahambing natin sa tao na maaring maraming panahon at pagkakataong binigo ang Diyos, no? Subalit nung huli siyang sumamo, huli siyang humiling ng awa sa Diyos, siya po ay tinugon at ginamit pa rin. Kaya nga po mga kapatid, yung kataga na habang may hininga, may pag-asa. Ito po ay makikita natin dito kay Samson. Habang may hininga, may pag-asa. Habang may hininga, ay alam natin na may awat habag ang Diyos, no? Kaya sa ating mga pinananalangin at sa ating mga hinihiling, kahit sa mga mahal natin sa buhay, no? Kahit sa mga tao na nakapalibot sa atin, habang may hininga yan, may awa ang Diyos, no? Okay, so dako na tayo sa salita ng Diyos. So balik tanaw po natin. So sa 16:21 to 22, uh, ito po ay natalakay na last week. Si Samson po ay nahuli at binulag ng mga Pilisteo. So dinakip siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Pagkatapos dinala siya sa Gaza at kinadenahan ng tanso. Pinagtrabaho nila siya sa loob ng bilangguan bilang tagagiling ng trigo. Pero unti-unting tumubo ulit ang kanyang buhok. So babalik tanaw natin na etong si Samson talaga ay naglaro, no? Naglaro sa kanyang buhay. Hindi niya talaga sineryoso yung kanyang panawagan bilang
judge o hukom ng Israel. Kung saan at kung ano pa yung pinagbabawal, doon siya pumupunta at yun ang kanyang ginagawa, no? Itong si Samson. At makikita rin natin diyan yung haba ng pasensya ng Panginoon sa buhay niya. Pero ganoon pa man, yung katigasan niya ng ulo ay naging kasangkapan pa rin, no? Naging kasangkapan pa rin para mangyari yung pagpapalaya ng Diyos mula sa mga Palestino. At iyan po ay ating tatalakayin ngayon sa huling parte nitong buhay ni Samson. Okay. So ito po yung buod ng Judges 16:23 to 31. Nagdiwang ang mga Pilisteo sa templo ni Dagon. Matapos mahuli si Samson, pinatawag nila siya upang libangin sila. Sa huling pagkakataon, nanalangin si Samson sa Diyos na bigyan siya ng lakas. Itinulak niya ang mga haligi ng templo, nagiba ito at namatay siya kasama ang libu-libong Pilisteo. Sa kanyang kamatayan, mas marami siyang napatay kaysa sa buong buhay niya. Okay. So, yan po yung buod. Tingnan po natin yung mga detalye, no? At sabi po dito, so nahuli na nga si Samson at ginawa siyang tagagiling, no? At sabi pa rito, nag, may pagkakataon na nagtipon yung mga pinunong Pilisteo. At habang nagtitipon sila, naghahandog sila sa kanilang Diyos-Diyosang si Dagon, nagkakasiyahan din. At sabi rito sa verse 23, minsan nagkatipon ng mga haring Pilisteo upang magdiwang at maghandog sa Diyos-Diyosa nilang si Dagon. Sa kanilang pagdiriwang ay umaawit sila ng pinagtagumpay tayo ng ating Diyos laban kay Samson na ating kaaway. Nang siya'y makita ng mga taong bayan, ang mga ito'y umawit din ng tayo'y pinagtagumpay ng ating Diyos laban sa sumira sa ating lupain at pumatay sa marami nating kasamahan. So nagdiriwang sila, no? Kinikilala nila na pinagtagumpay sila ng kanilang Diyos-Diyosan. So yan po yung pangyayari na yan, no? Bakit? Dahil nga nahuli nila, nabulag nila, naging alipin nila si Samson. Okay. So tuloy natin. At sabi pa roon, no? Tayo'y pinagtagumpay ng ating Diyos laban sa sumira sa ating lupain at pumatay sa marami nating kasamahan. Sa, verse 25, at sa laki ng kanilang katuwaan, naisipan nilang pagkatuwaan si Samson, inilabas nila ito sa bilangguan at pinatayo sa pagitan ng dalawang malaking haligi. So, naging entertainment pa si Samson, no? Nagkatuwaan ng mga Pilisteo si Samson, tingin nila no, nila sa tagumpay ng kanilang Diyos ang pagkabihag ni Samson. So tingin nila nagtagumpay yung Diyos-Diyosa nila sa Diyos na buhay, no? At minsan talaga sa totoo lang mga kapatid, pag tayo po ay namumuhay na hindi wasto at hindi ayon sa kalooban ng Diyos, maari tayong makaranas ng pagkatalo at dahil doon maaring tignan tayo ng kaaway na siya ay nanalo sa atin. So, nangyayari po yan at nakakalungkot. Minsan, nagpapatalo ang mga Kristiyano sa kaaway. Gayong tayo po ay more than conquerors na ayon sa salita ng Diyos. Gayong pinagkaloob na sa atin ang mga panlaban sa kaaway. Binigyan tayo ng armor, no? At binigyan tayo ng sword of the Holy Spirit. Okay, so magandang gabi po, Ate Isabel, Ate Bioli. Salamat sa Diyos at kayo ay iningatan niya, no? At nawa ay maging safe ang flight ninyo. Okay. So ang nangyari po, habang naroroon si Samson, ginagawa siyang
entertainer no ng mga Pilisteo, mayroong bata na kinausap itong si Samson. At yung bata na yon, kinausap niya upang mailagay siya sa tamang posisyon. Alam niyo po, napakaganda itong katuruan na ito, no? Kung palalawakin natin o palalalimin, mainam po tayo bilang mga mananampalataya ay nasa tamang posisyon, no? Nakatama yung posisyon. At dito po sa pagkakataon nito, ito yung physical position, though pwede rin naman natin, no, na tignan na kung tayo po ay nasa tamang spiritual position, ah, ang pananagumpay ay tiyak. Sabi rito, sinabi ni Samson sa batang lalaki na umaakay sa kanya, ihawak mo ang aking mga kamay sa mga haligi ng gusaling ito. Gusto kong sumandal doon. Ang gusali napakasikip dahil sa dami ng tao. Babae at lalaki, lahat-lahat ay may 3,000. Naroon din ang mga haring Pilisteo. Masaya nilang pinagkakatuwaan si Samson. No? Mag, masaya raw na nagkakatuwaan itong kaaway dahil sa pagkabigo, pagkabulag, pagiging alipin ni Samson. Alam niyo po mga kapatid, yan ay makikita talaga natin. Kahit sa panahon natin ngayon, sa ating spiritual battle, pagka tayo po ay naging alipin ng kaaway, alipin ng laman, o alipin ng kung anumang bagay, ang nasisiyahan lang po ay ang kaaway. Kaya nga ho mga kapatid, nawa maging makita natin, no, na ito ay hindi lamang istorya, kundi ito po ay nagtuturo sa atin ng spiritual battle, ng, na bakit kailangang sumunod o bakit kailangang may obedience, no? Bakit kailangang ingatan natin ang spiritual life natin? Bakit kailangang tayo po ay hindi mag-compromise? Dahil pagka tayo po ay napunta sa compromising situation, mas malamang na maisahan tayo ng kaaway at pagtawanan lang tayo. No? Pero alam niyo po ang kagandahan sa Panginoon, siya po ay sovereign, at kung may mga bagay na ipahintulot siya at kung tayo po ay magpakumbaba, may pananagumpay sa Diyos. No? So ito nga, no, maitama ang kanyang posisyon. Maitama ang posisyon. Alam niyo ho, napakalaki yan na spiritual principle na tayo po ay mailagay sa tamang posisyon. Whether yan ay paglilingkod, whether yan ay sa pamilya, whether yan ay sa mga bagay na may kaugnayan sa ating kabuhayan, no? Yung positioning ay importante. Okay? Sa larong chess, napaka-importante ng positioning. No? Hindi sa dami ng pyesa, kundi sa lakas ng position minsan. At kahit na sa iba pang mga larangan, yung tamang posisyon ay maaring magbigay ng pananagumpay. At nawa, dalahin ko po, no, sa atin, nawa ay maitanim sa atin na napaka-importante na mailagay tayo sa tamang posisyon. At pag tayong mahiya kung minsan kailangan nating may gumabay sa atin. Okay, so tuloy na natin. No? So, nung naitama na yung posisyon niya, naitama na yung kanyang lugar, anong ginawa naman ni Samson? Sabi rin sa verse 28, at nanalangin si Samson, Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin. Isinasamo kong minsan pa ninyo akong palakasin upang sa pagkakataong ito'y makaganti ako sa mga Pilisteo sa pagkadukot nila sa aking mga mata. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang haligi sa gitna ng gusali. So ito po makikita natin ang minsan pang panunumbalik ni Samson, no? Siya po ay nanalangin
na manumbalik ang kanyang lakas. At dito makikita natin yung panunumbalik ng kanyang pananalig, pananampalataya sa Diyos. At yung pagkilala na tunay na ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng kalakasan na bagamat nagamit niya sa mali, no? O naging kumpiyansya siya dahil sa lakas na yun. Ngayon sa huling hibla ng kanyang buhay, sa huling dako ng kanyang buhay, makikita natin si Samson ay kinilala na ang Diyos ang pinagmumulan ng kanyang kalakasan. Okay? Napaka-importante nito mga kapatid, no? Minsan nakala natin pagka marami tayong hawak sa buhay ay naroon napupunta yung ating tinatawag na security. Pero sabi nga ng ilan, pag tayo o ang tao ay dumako na sa huling yugto ng kanyang buhay, maaring sabihin natin pag ang tao ay nakaratay na sa banig ng karamdaman, kahit na ang dami niya pang naipon, no? O kahit na may mga bagay siyang kinakalinga, yung mga bagay na kinakalinga o bagay na iniip ay maaring mawala, maibenta, maisangla. Para lang saan? Para doon sa talagang importante yung buhay, no? So napaka-importante ito mga kapatid, na pagka tayo ay nadako sa huling yugto ng ating buhay, makikita natin ano talaga yung mahalaga. Maaring ngayon, marami tayong pinagkakaabalahan. Si Samson, maraming pinagkakaabalahan noong siya ay malakas, no? Alam niyo, yung mga tao, maraming pinagkakaabalahan. Nakakita ako ng isang video na merong pageant, no? At iba't iba pa yung pinagkakaabalahan ng mga tao nung dumating yung lindol, no, na hindi nila inaasahan. Ang mga tao ay talagang maraming pagkakaabalahan. At sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, ang mga tao ay gagawin at ginagawa lamang yung mga pangkaraniwan nilang pinagkakaabalahan. At yan po ay totoo mga kapatid. Yan po ay nasusulat, no? Nawa, huwag ho tayong maging katulad ni Samson na mabulag sa katagumpayan, mabulag sa ating kalakasan, mabulag, at nawa ay hindi tayo dumating sa katulad ng ganito, na mananalangin tayo upang kilalanin yung tunay na lakas at kilalanin ng Diyos sa ating huling buhay. So, ito nga, nangyayari na, no? Nanalangin na si Samson na manumbalik ang kanyang lakas. Tingnan natin paano po ang nangyari. So, pagkatapos nyon, tumugon ng Diyos, mga kapatid. Ang sabi rito, at malakas na sinabi, mamamatay ako, ngunit sama-sama tayong mamamatay. Ibinuhos niya ang kanyang lakas at itinulak ang mga haligi. Gumuho ito at nabagsakan ng mga pinuno at lahat ng Pilisteyong naroon. Kaya ang napatay ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa noong siya ay nabubuhay. So, yung layunin, yung kanyang mission at yung purpose niya ay nagampanan pa rin niya sa huling pagkakataon ng kanyang buhay. So, tingnan po natin. Tuloy po natin. So, pagkatapos niyon, so namatay si Samson at yung kanyang katawan ay kinuha ng kanyang mga kapatid at mga kamag-anak. Inilibing siya sa puntod ng ama niyang si Manoah sa pagitan ng Zora at Estaol. So, 20 years na naging hukom itong si Samson, no? Sa loob ng 20 years na yon, makikita ho natin yung highlight ay yung kanyang pagiging pasaway na hukom, no? Makikita ho natin doon sa ano, yung highlight ho talaga ay yung kanyang pagiging pasaway na hukom.
Pero dito rin, marami tayong makukuhang leksyon na hindi na natin kailangan pang maranasan. Sabi nila, experience is the best teacher. Mga kapatid, kaya po naisulat na ito sa Biblia para hindi na natin ulitin upang matuto na tayo doon, no? So tingnan po natin ang mga maaari nating matutunan. Number one, ang Diyos ay maawain kahit sa huling sandali. Kahit sa huling sandali, ang Diyos ay maawain. Matatandaan po natin yung kriminal na kasama ni Jesus doon sa krus, no? Nakasabay ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Aba, sa huling hininga, siya po ay napangakuha ng kaligtasan ng ating Panginoon. No? Sabi ng Panginoon, ngayon din ipagsasama kita sa aking paraiso. Tapos dito naman sa Psalms 51 verse 17, ang pusong wasak at nagsisisi ay hindi mo itatakwil, O Diyos. Alam niyo po sa huling sandali, pag ang tao po ay talagang nanikluhod at no, nagsisi, yung pusong wasak, contrite heart, yan po ay hindi itatakwil ng Diyos. So dito, makikita natin na kahit yung kahit nagkamali itong si Samson, pinakinggan pa rin ng Diyos ang kanyang dasal. Kaya nga tunay na ang Diyos ay handang tumugon sa mga nagsisisi, tumatawag sa Kanya. Napakabait, napaka maawain, napaka mabiyaya ang Diyos natin. Kaya kahit sa huling sandali, makikita natin ito sa buhay ni Samson. Kahit sa huling sandali, makikita pa rin natin siya po ay nakaganap sa kanyang tungkulin. Paano yun nangyari? Nung siya po ay nagpakumbaba, siya po ay nagsisi, siya po ay nanalangin at nailagay sa tamang posisyon. So tingnan pa ho natin. So ang tunay na lakas ay mula sa Panginoon. Lagi ho natin tatandaan yan, mga kapatid. No, ang tunay na lakas, ang tunay na yaman, ang tunay na galing, husay, promotion, lahat ng yan, galing yan sa Diyos. Wala ho tayong dapat ipagmalaki at wala hong dapat ipagyabang. No? Dapat kilalanin natin yan. Sabi sa Zechariah 4 verse 6, it's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Sa Tagalog, hindi sa pamamagitan ng lakas, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Not by might nor by power. At tayo po bilang mga mananampalataya, nakakapaglingkod tayo dahil sa kakayanang ipinagkakaloob ng banal na espiritu. Tayo po ay naitutubid dahil sa gabay ng banal na espiritu. No, alam niyo po, ang banal na espiritu, siya po ay katuwang natin, no? Kasama natin, gabay natin, no? Siya po ay parakleto, no? Siya po ay nasa loob, nasa labas, no? Po, ah, siya po yung tatak bilang mananampalataya, siya yung selyo, no? Siya po yung nagtuturo sa atin ng lahat, nagpapaalala sa atin ng mga salita ng Diyos na ating inaral at nauunawaan din natin maging ang salita ng Diyos dahil sa illumination o kaliwanagang ipinibigay ng banal na Espiritu. Yan. So mga kapatid, hindi si Samson ang may kapangyarihan, ang kanyang lakas ay galing sa Diyos. Kapag ang tao'y humiwalay sa Diyos, nawawala ang tunay na lakas. At nakita natin yan sa buhay ni Samson. Okay. Kaya magpatuloy po tayo mga kapatid sa Panginoon. Ano pa makikita natin? Ang kapalaluan ay nauuwi sa pagbagsak. Yan. Ang kapalaluan, pagmamayabang, pagmamalaki ay
nauuwi sa pagbagsak. Bakit po? Kasi yung kapalaluan, pagmamalaki, lahat ng ito ay tinatawag na pagmamataas. At saan pupunta yung pagmamataas? Sa pagbagsak. Sabi rito, ang kapalaluan ay nauuna sa pagkawasak. Okay? Pride comes muna bago ang pagkasira, pagkawasak. So ipinagdiwang ng mga Pilisteo ang kanilang tagumpay sa maring Diyos, si Dagon. Sa huli, bumagsak ang templo at sila'y napuksa. Akala nila panalo na sila. Akala nila ay tagumpay na sila. Naging palalo sila at sila ay bumagsak. Okay. Pang-apat, ang buhay ay maaring magtapos ng natupad ang layunin. No? Kahit nasa huling yugto na ng ating buhay, kung noon naging pasaway tayo, nung tayo ay nasa kabataan pa, at maaring ang yung buhay na pasaway ay ating pinagbabayaran ngayon, no? Maaring nilirip mo yung naitanim mo noon, pero ganun pa man, manalangin ka, magpakumbaba ka sa Diyos, no? Ma-uproot lahat ng mga maling naitanim. At nawa ito po yung masabi natin, no, sa huling yugto ng ating buhay, no? Pag tayo po ay dumarating na sa last quarter ng buhay, natapos ko na ang takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. At pagdating naman sa kalangitan, tayo ay sasalubungin ng Panginoon, sasabihin niya, "Welcome, good and faithful servant." No? So sa atin, ang ating mabanggit natin, natapos ko na ang takbuhin. No? Hindi ka nag-quit, no? Hindi ka nang daya, nagpatuloy ka, maaring nahihirapan ka, basta takbo lang, no? Minsan makikita natin sa mga marathoners, di ba? Yung sa nagmamarathon, talagang minsan mahirap yung kanilang takbo, pero yung mga distance runner, di ba? Yung iba sa kanila talagang parang halos naglalakad na lang. No? Pero mga kapatid, hindi naman pabilisan ang pananampalatayang Kristiyano. Ang hinihiling ng Diyos sa atin, maging matapat tayo, mga kapatid. No? Maging matapat tayo. Kasi ang Diyos matapat eh. Ah, ingatan natin yung ating pananampalataya. Hindi tayo masway sa left or right. Ang mundo, ang daming ino-offer sa atin. Actually nga, ngayon no? Maaring maaring kainin ang oras natin na dapat para sa Panginoon, dapat para sa pamilya, dapat para sa sarili, ng mga bagay na issue sa lipunan, no? Hindi ko sinasabing hindi tayo maging updated. Pero tignan pa rin natin kung yung mga pinanonood natin ay nagkokos na ng galit, no? Ng puot sa atin. Ah, Nakikita natin papaano nawawalang hiya yung ating bayan. No? Ibalanse ho natin mga kapatid na hindi tayo masway ng either left or right, but let us keep our eyes on Jesus. Bakit po? Kasi si Jesus ang author, ang finisher ng ating faith. No? Matatapos lamang ang takbuhin natin, maiingatan lamang natin ang ating pananampalataya if we keep our eyes on Jesus. So sa kanyang kamatayan, ginamit pa rin si Samson upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kanyang sakripisyo ay nagdulot ng tagumpay para sa Israel. Si Samson, mga kapatid, ay nagtagumpay dahil sa pananalig. Kahit yung kahuli-hulihang pananalig. Sabi dito, magpapatuloy pa ba ako? Ito po ay sa Hebreo 11:32-35. Magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Hepte, David, Samuel at mga propeta.
Dahil sa pananampalataya, nagwagi sila laban sa mga kaharian, nagpatupad ng katarungan at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Napaamo nila ang mga leon, napatay ang mga naglalagablab na apoy, at nakaligtas sila sa mga talim ng tabak. Sila'y may hina ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan dahil sa pananampalataya, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. So mga kapatid, no, tayo po ay mamuhay sa pananalig, sa pananampalataya. Kahit sa panahon na ito na kabi-kabila ang sakuna, bagyo, baha, lindol, bulkan, mga sunog, at iba't iba pang kalamidad. Nawa ho, maituon natin ang ating mga mata at ating mga pananampalataya sa Panginoong Yesus. Bakit? Kasi si Jesus ang author at finisher ng ating faith. No? Maaring masway tayo ng mga issue ng lipunan. Ah, tao lang tayo, pero tayo po ay naghahanap ng city. Lagi natin tandaan. Tayo ay narito sa mundo, pero hindi talaga tayo taga-mundo. We are looking for a city whose builder and architect is God. Inihintay ho natin ang pagbabalik ng Panginoon. Inihintay po natin mangyari yung sinasabi sa kasulatan that the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord. Inihintay po natin na darating ang araw na ang leon at ang mga tupa ay magkasamang mahihimlay. Hinihintay po natin ang paghahari ng ating Panginoon. No? Nawawag po tayong masway. Nawawag po tayong masway. Ngayon kung tayo po ay nasway na, hindi pa huli ang lahat. Balik tayo sa Panginoon. Hilingin natin na palakasin tayong muli. Magampanan natin yung ating mission, yung purpose ng ating panawagan. So, mga kapatid, tandaan po natin ito. Kayang gamitin ng Diyos ang mga bigo, taong sugatan o wasak para sa kanyang layunin. Alam niyo po, si Samson, bigo na eh. Si Samson ay sugatan. No? Parang sabihin natin, wasak na yung kanyang buhay. Pero sa huling yugto ng kanyang buhay, nagamit pa rin siya ng Panginoon. So God can use broken people for His purpose. Brokenness highlights God's mercy and restoration. Yung redemption habang tayo ay buhay. No? Pangalawa, habang may hininga, hindi huli ang pagsisisit pananalig sa Diyos. Repentance and faith even in final moments. No? Redemption is available up to last breath. Up to last breath. Available ang redemption. Pangatlo, ang Diyos ay banal at makapangyarihan, manalig sa Kanya. God is just, no, and sovereign. Nothing is random. Ibig sabihin ng nothing is random. Kung may mga bagay man na nangyayari, inalaw ng Lord yon, no? Inalaw ng Lord for His greater purpose. At dito, maaring marami tayong katanungan. Bakit nangyari yun? Bakit na-expose yung mga ganon? But let us surrender to God. He is sovereign. Nothing is random. Inalaw niyang mangyari ang mga bagay na ito. Sabi nga sa Hebreo, everything will be shaken. In the last days, everything will be shaken. Yung everything na yon, maaring yung gobyerno, maaring yung physical na lugar, no? Man-made, lahat masishake. At ang matitira lamang ay yung bagay na cannot be shaken. No? God is sovereign. Sabi sa Daniel 4:35, He does as He pleases with the powers of heaven and the peoples of the earth. He does as He pleases with the powers of heaven and the peoples of the earth.
Kaya nga po tayo, ano lang gagawin natin? No? Is to surrender. At nawa, yung pag-surrender natin, wag na ho nating hintayin na tayo po ay nasa huling hininga ng ating buhay. Surrender natin yung buhay natin sa kalooban ng Diyos. Na ialaw natin, Lord, iisa lang yung buhay ko, maikli itong buhay ko, gamitin nyo na para sa kaluwalhatian. Ah, Nawa, hindi tayo dumating sa punto na yung huling hininga na lamang natin. Nawa, habang may lakas tayo, mayroon pa tayong lakas, may hininga pa tayo, malaya tayo, maayos pa yung kaisipan natin, maibigay na natin ang best sa Panginoon. No? Hindi na natin kailangang maranasan ang naranasan ni Samson. Bagkus makita natin, pwede mangyari yung purpose ng Lord na hindi naman tayo kailangang maging alipin ng kaaway, mabulag, mamatay. Kundi sa ating panahon, magampanan natin yung purpose, yung plan, yung panawagan, yung calling, yung mission, at yung vision ng Lord sa atin. Yung maunawaan natin yung identity natin, yung purpose natin, maunawaan natin yung power na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. At ito'y kaloob, pinagkatiwala, yung gifts, yung, yung lahat, no? Yung time, yung talents, yung treasure natin. At maging matagumpay tayo. So magandang gabi po mga kapatid, no? At salamat po sa pagsama, salamat sa gabing ito. Salamat din na naging maayos yung ating signal, no? We praise God for that. Kahit itong simpleng signal. Sige po, tayo po ay mananalangin at hilingin natin sa Diyos ang patuloy na pagkilos. Bigyan nawa ng patuloy na mabuting kalusugan si Ate Maymay na hindi na siya karoon ng mga emergency, no? At ang mga mahal natin sa buhay na maaring hindi na natin nakakausap, magkaroon ng panibagong kaisipan, ah, malambot na puso, at nawa hindi mahuli ang lahat, no? Habang buhay, habang may lakas, habang nasa kabataan, habang nasa prime, ay ma- manumbalik sa Diyos. Pag tayo naman nanumbalik sa Diyos, hindi pa huli ang lahat. Sige po, tayo po ay manalangin. Ipanalangin natin ang ating mga kababayan, no? Sa mga nais pong magbigay pala ng tulong para doon sa mga nalindol, kung kayo po ay may GCash, pwede kayong pumunta doon sa bills. No? Meron doon yung pagbayad ng bills. Tapos doon ay naroon yung Operation Blessing. No? Ang Operation Blessing ngayon ay naroon na mismo sa Cebu. No? At meron din silang team na nasa Masbate at sa iba pang lugar. No? Ah, Doon sa bills, pwede kayong magpadala at libre po yon, no? Ah, Winave po nila yung bayad. Kung kayo ay may GCash, no? Pwede kayong magpadala ng salapi doon. Sa ngayon ay mas kailangan nila doon, no? Kasi kung tayo po ay magpapadala mula rito, matagal pa yon, no? Kaya tingin ko mas maganda yon. Kung kayo naman ay hinihipo ng Panginoon at wala kayong GCash, no? Baka sa Sunday, pwede natin pag-usapan ang no. So, sige po, tayo po ay mananalangin. Panalangin natin si Ate Silma, no? Na masakit ang sikmura, kaliwang paa at balakang. No? Ngayon din si June, no? Si June na na-stroke, no? Ipapanalangin natin. At papanalangin natin ng isang, masasabi ko bang alibughang
anak na manumbalik, ah, na kaugnayan siya ng Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, sa gabing ito kami po'y lumalapit sa iyo. Tunay nga po, O Diyos, na kayo po ay makapangyarihan. Tunay po, O Diyos, kami, kinikilala namin. Panginoon, sa iyo po ay wala pong huli, Panginoon. Napakalawak ng kahabagan mo, Panginoon. Na kahit sa huling hibla ng buhay ni Samson, siya po ay ginamit ninyo, tumugon kayo sa kanyang panalangin, at nagampanan niya kahit sa huling hininga ang layunin ng mission niya, Panginoon. Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos na kayang gumawa, Panginoon, ng mga bagay na ito. Na kahit, Panginoon, sa dinami-dami, Panginoon, ng aming pagkakamali, ng aming katigasan, O Diyos, sa oras na kami ay nagpakumbaba, sa oras kami, Panginoon, ay nanumbalik sa iyo, O Diyos. Kayo po ay tumutugon, Panginoon. Inihiling po namin, O Diyos, yung kaawaan niyo at kahabagan ng aming bansa, Panginoon. Panginoon, yung mga pinuno, Panginoon, na nag-aaway-away, bangayan, turuan, O Diyos. Dalangin po namin na bawat isa ay magpakumbaba, O Diyos. Kilalanin ang mga sariling sala, O Diyos. Tigilan na ang pagtuturuan at pagsisiraan. Bagkus, Panginoon, itama ang lahat ng mali, Panginoon. Panginoon, ang pagkawatak-watak, pagkahati-hati ng aming bansa, Panginoon, na imbis na ikaw ang sundin, Panginoon, ay kanya-kanyang Panginoon na sinusunod ang iba't ibang mga pinuno at politiko. Panginoon, kaawaan niyo kami at kahabagan, O Diyos. At sa oras ng kalamidad, Panginoon, pagkaisahin niyo po ang aming bayan, ang mga tao sa Cebu, O Diyos, ang mga tao sa Masbate, sa iba't iba pang lugar na naapektuhan ng bagyo, ng baha, naapektuhan ng mga pananim, mga buhay, mga alagang hayop, O Diyos, mga bahay at Lord, Panginoon, kahabagan niyo po ang aming bayan, Panginoon. Nawa maging, maging, maging tulad, Panginoon, ni Samson, O Lord, na kahit itong huling yugto, Panginoon, na ito, Panginoon, itong taon na ito, O Diyos, ay manumbalik, Panginoon, ang mga leader sa iyo, magkaroon ng banal na takot. Nawa katulad ni Zacchaeus, maibalik, Panginoon, ang mga bagay na hindi nakuha, na hindi tama, O Diyos. Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon, nawa, O Diyos, ang mga naghihirap naming mga kababayan, O Diyos. Makamtan nila, Panginoon, ang dapat, Panginoon, sa kanila na serbisyo. Nakikita namin dito ang kagandahan ng serbisyo sa Taiwan, serbisyo sa kalusugan, serbisyo, Panginoon, na magaganda, Panginoon, ang pagpapatayo, Panginoon, ng mga kalsada at infrastructure. Dalangin din namin nawa makita namin yun sa bansa namin. Dito napakapakulong, Panginoon, ng mga kurap. Nawa ganon din po, O Diyos, sa amin. Kahabagan niyo po ang bansang Pilipinas. Panginoon, dinadalangin din po namin ang mga personal prayer requests, O Lord. Si Ate Silma, O Lord, yung kanyang sikmura, O Diyos,
Pagalingin niyo po yung pananakit ng kanyang paa, balakang, Panginoon, anuman ang cause niyon, o Diyos. Sa pangalan ni Jesus, kayo po ang magbigay kagalingan. Sa anak, Panginoon, na naliligaw, Panginoon, dalangin, Panginoon, na abutin ninyo, bigyan niyo po ng kaliwanagan, bigyan niyo po ng takot sa iyo, bigyan niyo po siya ng pagmamahal sa kanyang kapatid, magulang, o Diyos. Panginoon, sa mga kapatid, Panginoon, na may karamdaman at sakit, o Diyos, dalangin namin, o Lord, ang patuloy na pagkilos. Sa pamilya, Panginoon, ng bawat isa, kalingain niyo nga po, o Diyos. Sa mga nasalanta, Panginoon, na kabuhayan, panumbalikin niyo po ang pagpapala, o Diyos. Panginoon, maraming salamat po. Inilalapit din po namin, nilalagak namin sa iyo ang gawain sa Taoyuan, ang gawain sa Hualien, ang gawain sa Taipei. Panginoon, patuloy ka, O Diyos, na maghari kung saan man, Panginoon, naroon ang pangangaral na iyong salita. Nawa ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay kumilos. At nawa, Panginoon, itulot ninyo, Panginoon, na bawat isa sa amin ay patuloy pong maging tapat sa iyo, na ang aming mga mata ay maituon lamang sa iyo, the author and the finisher of our faith. At masasabi namin sa huli, nagampanan namin ang iyong panawagan, natapos namin ang takbuhin, napanatili namin ang pananampalataya. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po. Salamat po sa inyong pagsama. Patuloy kayong pagpalain ng Diyos. Patuloy po na ipanalangin natin ang ating bayan. No? Ah, panalangin natin ang ating bayan. Ang lahat ng aspeto ng gobyerno natin, no, ng mga nasalanta, no, ng maging Pilipino tayo, mga kapatid. At wag tayong maging followers ng kung sino man, kundi maging followers tayo ni Kristo. Ah, pagpalain tayo ng Panginoon. God bless po sa lahat. Salamat po sa pagsama sa gabing ito. Next week ay pag-uusapan natin si Micah, no? Sa sa pagpapatuloy po sa aklat ng Judges. God bless po.